Alright, magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, Batang Maynila to, Ito na mga kababayan ang inihintay ng karamihan sa ating mga kababayan. Ito pong si Senator Coco Pimentel ay sumulat na po kay Senate President Chis Escudero para iapila na magpatuloy agad ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Coco Pimentel, ito raw ay kanilang constitutional mandate na nagsasabing dapat kumilos ang Senado ng forthwith. Yung salitang forthwith mga kababayan, ito yan, highlight ko para makita ninyo. Yan, forthwith. Anong ibig sabihin nun? Agad-agad. Teka lang. Ayan mga kababayan, forthwith o agad-agad. As soon as possible. Ngayon na, now na. Ayun ang ibig sabihin ng forthwith mga kababayan. Sa mga kasong impeachment, batay ito sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng 1987 Constitution. Binigyan din ni Senator Pimentel ang kahalagahan ng agarang aksyon ng Senado at ang kanilang tungkulin na sundin ang konstitusyon ng walang anumang pagkakaantala. Ayan mga kababayan, sa ating screen yung sulat ni Senator Coco Pimentel kay Senate President Francis Chis Escudero. Kaya Senate President Chis Escudero, saan ka ba? Baka baka nasa Italy to, hindi kaya namamasyal to kasama si Heart Evangelista. Senate President, medyo kilos-kilos po tayo. Baka naman napasarap na itong pagbabakasyon na Escudero Siyempre, mga kababayan, kapag kasama mo naman si Heart Evangelista, talaga namang sinasabi ko sa inyo mas pipiliin yung humiga na lang kaysa magtrabaho. Di ba? Ayan mga kababayan, ito yung sulat ni Coco Pimentel kay Chis Escudero. Dear Senate President Escudero, I write to emphasize the constitutional mandate requiring the Senate to act forthwith on the impeachment case of Vice President Sara Duterte as provided under Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the 1987 Constitution. Ito yung sinasabi dyan. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Mga kababayan, forthwith. Ano ibig sabihin ng forthwith? Agad-agad. Now na. Kaya wag nang patagalin. Ayun ang ibig daw sabihin ng forthwith. Since ito raw ay constitutional provision o term, we are giving meaning to the term forthwith must be interpreted in accordance with the verba legis rule. That is, it should be given its plain and ordinary meaning. Ayan. Simpleng-simple lang naman according to Merriam-Webster Dictionary. Ano ibig? Wag na nating wag na nating pagandahin. Pasimplihin na lang natin kasi ang daming mga palusot ni Escudero, mga kababayan May mga sinasabi pa niya na forthwith daw, hindi ganyan kasi pagdating sa legislatura, iba raw ang meaning niyan. Pero sabi ni Pimentel, hindi, ito lang, simple lang ang ibig sabihin ng forthwith. Ano raw ibig sabihin niyan? Without any delay. Without interval of time. Ito pa, ang mga synonyms, ang iba pang kahulugan niyan. Immediately. Ang immediately ba matagal? Hindi, immediately. Agad-agad, instantaneously, instantly, presently, promptly, right away, right now. Tingnan mo, tama ako, right now, ngayon na. Straight off, straight away, among others. Ayan, linaw-linaw naman sabi ni Merriam-Webster Considering that the 1987 Constitution was promulgated in both English and Filipino, we must examine its official Filipino translation. Ano sabi? Kung ang pinanumpaang sakdal o resolusyon sa impeachment ay iniharap ng isang katluman lamang sa lahat ng mga kagawad ng kapulungan, iyon ay dapat bumuo sa articles of impeachment at dapat isunod agad. Hindi ata alam ni Chis Escudero yung agad kasi Inglesero to Agad ang paglilitis ng Senado. Agad-agad.
Gusto ni Chis Escudero after election eh. Gusto ni Chis Escudero after pa ng election at kapag nakasumpa na yung mga bagong senators. Kapag ano na nangyari, tagal pa nun. Sabi nga nila justice delayed is justice denied. Kaya ito, nanawagan na si Coco Pimentel, Chis Escudero. Gising-gising na, teka muna, tigil-tigilan muna yung bakasyon ni Hearty Bang Eliste Jen. Siguro nag-ano po to, ang tawag dito, kakatwok pa. Rumarampa-rampa pa siguro to mga kababayan eh. Kaya tinatamad pa siguro magtrabaho. Yan mga kababayan yung nilalaman ng sulat ni Aquilino Coco Pimentel III. Umpisahan nyo na. What are you waiting for? Umpisahan nyo na. The Filipino translation for forthwith is agad, which conveys immediacy. Ano ba ang mga ibang kahulugan pa ng Filipino word na agad? Madali, bigla, daglit, karakara, karaka. Ayan, basta ang linaw-linaw. Ngayon na, mabilisan, gawin na. Biglain na. Sagadin. Hindi mas sagadin. Agadin pala. Agad-agad. Ayan, given the gravity. Ito muna. The above elaboration affirms that it is the Senate's duty to act on the impeachment case of Vice President Sara Duterte without any delay or without interval of time. Huwag nyo nang patagalin, Chis Escuders. I repeat, this is the Senate's duty. Ayan. Siguro pinag-aralan maigi ni Coco Pimentel to, no? kasi ilang araw din bago niya naisipan na sulatan si Chis Escudero. Kung tutuusin, dapat noon pa to nangyari, ha? Given the gravity of impeachment proceedings, it is imperative that the Senate uphold its duty with urgency, diligence, and steadfast commitment to the Constitution. I appreciate your prompt attention to this matter and look forward to your response. Thank you very much. Very truly yours, Aquilino Coco Pimentel III. Ayan mga kababayan, nanawagan na si Coco Pimentel. Senate President, gising-gising. Kinakailangan na nating kumilos at kinakailangan natin without delay, without interval of time, umpisa na natin ang impeachment proceedings. Ayon po yan sa batas. Dahil po doon sa salitang forthwith na ang ibig sabihin ay immediately. Kasi iba interpretation ni Chis Escudero dahil sabi niya mga itong sa legislation daw, iba daw. O yun, pinisimplihan na lang ni Coco Pimentel. Ayon kay Merriam-Webster, bilisan nyo. Act fast. Yun mismo yun, sinasabi ng dictionary. Ito kasi tatalino to kaya ang daming mga ginagawang mga dahilan, mga palusot Alam mo, Senator Chis Escudero, kung ayaw mo umpisahan yan, siguro mag-resign ka na lang bilang Senate President. Para maumpisahan na yan. Papatagal ka Dami mong style Ngayon, kung gusto mo, kasama ka lang lagi ng asawa mo na si Hearty Bang Elisa, edi mag-resign ka na lang. Ilipat mo yung Senate presidency sa iba para maumpisahan na yung impeachment proceedings. Huwag mo na hintayin yung bagong mga senators. Ano ba naman? Ihintayin mo pa yun, matagal pa yun. Kaya, ayan mga kababayan, tingnan mo, ito mas mabilis pa nga kumilos yung mga kontra sa impeachment Ito mga kababayan, breaking news. Ayon po sa Mindanao Times, isa pong kaunsilor, itong si Angelo Diosdado Mahipos Jr., na meron silang i-file na petition ngayong araw na ito, seeking the intervention of the Supreme Court in reviewing the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte for the purposes of determining its legality. Nagtatanong isang konsihal, kine-question yung mga ginawa ng mga House, kine-question yung House of Representatives, mga kababayan. So feeling niya mas magaling ito si konsihal kaysa dito sa mga mambabatas natin dyan po sa House of Representatives. Abay, magaling pala ito si Councilor. Oy, Councilor! Ang galing-galing mo naman. Para bang pinalalabas mo, mas magaling ka pa dito sa mga House membro ng House of Representatives. Ayan, sabi ni Mahipos
Maipos. Meron siyang 93-page draft petition against House Speaker Martin Romualdez and Senate President Chis Escudero na pinirma ng kanyang mga kasamahang councilors, mga konsehal, lawyers at iba daw mga government officials. Pero hindi naman sinasabi kung ilan at sino-sino ang mga pumirma. Ayan mga kababayan sa ating litrato. Itong mga konsehal, mabibilis kumilos. Tapos si Senate President, patulog-tulog lang. Ano ba yan? Ayan mga kababayan, yung ating update dyan po sa impeachment case ni Sara Duterte mga kababayan. Pinapabilisan na, nagbigay na ng sulat si Aquilino Coco Pimentel kay Senate President. Umpisaan na natin yan, Senate President. Tama na yung bakasyon mo. Tigilan nyo na muna yung kakahilata dyan. Ni Heart Evangelista. Ito mga kababayan, bilang pagtatapos balitang Maynila lang tayo saglit. Alright, ito raw mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Meron daw 180 na barangay chairman dyan po sa lungsod ng Maynila ang nagpahayag ng suporta sa PDP laban. Mga DD shit. Pinasok na ng mga DD shit etong lungsod ng Maynila. Yan yung sinasabi ko eh. Ayaw ko mangyari kasi alam niyo, gusto niyo ba matulad kayo sa Davao? Ayan na po ang mga DD shit. Sinusuportahan na po ng 180 na barangay chairman sa lungsod ng Maynila. Ewan ko sa inyo mga Kaya sa totoo lang mga kababayan, mas gusto ko pa may kay Mayor Hani Lacuna sa totoo lang eh. Kasi alam nyo ba itong grupong ito, PDP Laban, sila po ay kumukontra sa gobyerno. Sila po ang gustong magpabagsak sa gobyerno. Sila po ang gustong pumeso sa gobyerno. Nagmamadali, excited. Meron naman pong paraan para pumeso sa gobyerno. Hintayin natin yung inyong panahon sa pamamagitan ng legal process. Ito po yung eleksyon. Diba? Pero ang ginagawa nila, puro rally, puro panawagan para mag-resign, panawagan na bangagang presidente, kung ano-ano pinagsasabi, naglalabas sa mga video sa bangagang presidente, nagmumura, merong pagbabanta sa buhay ng presidente, first lady at speaker of the house. Hindi po ganun dapat. Kinakailangan hintayin po natin ang tamang proseso. Kung gusto nyo pumwesto, di dumaan kayo sa legal process. Yan po yung eleksyon. Kaya katulad na ito. Ito na, mag-i-eleksyon na para sa senator at sa ibang mga local positions. Itong mga barangay chairman dyan, yung 180 na to longest, sumusuporta daw dito sa PDP laban sa padapa. Yan ako, sino-sino kaya yan? Ito po yung mga barangay chairman na hindi nyo dapat na binoboto at binabalik dyan sa sa pwesto. Dami nyo pipiliin, yung pang sisira sa gobyerno, yung pang kumakalaban sa gobyerno. Dapat ang suportahan ninyo, kayong mga barangay kapitan dyan, ang suportahan ninyo, yung sumusuporta sa gobyerno. Gobyerno tumutulong sa inyo eh. Diba? Gobyerno tumutulong sa inyo pag may kailangan kayo, pag kayo nagigipit, saan kayo kumakapit? Sa gobyerno. Diba? Gobyerno tumutulong sa inyo, tapos ngayon ito susuportahan ninyo, sumisira sa gobyerno. Tulongges pala to. Ito mga chairman na to, kung yung barangay chairman nyo dyan, sumusuporta sa PDP laban, huwag nyo na ilagay yan, delikado kayo dyan. Baka susunod, na kayo, sakop na kayo ng mga Chekwa. Mga pro-China, mga pro-Pogo. Naku po, Diyos ko. Ayan 180 na barangay chairman sa lungsod ng Maynila nagpahayag ng suporta dito sa PDP laban. Tatangan niya. Nako mga kababayan, kaya maging mautak po kayo yung mga batang Maynila. Ayan susuportahan daw nila yung mga kandidato ng Duterte senatorial slate.
Nako, wag na wag po tayong magpapabudol sa mga yan. Piliin po natin yung sumusuporta sa gobyerno at yung sinusuportahan ng gobyerno. Para po maganda ang pamamalakad dyan sa inyong lugar. Kasi mangyayari, susuporta kayo dyan. Tapos pag hindi nabigay gusto nyo, magagalit kayo. Sisisihin nyo gobyerno. Ang may kasalanan kayo, mga eengot-engot kayo. Boboto nyo, mga yan. Tapos sa huli kayo magreklamo. Sisisihin nyo si Marcos. Mga bobo. Putik kayo. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na, mga batang Maynila, please naman, wag po kayo pumili ng mga grupo na, lalo na to, itong PDP na to, itong padapa, na kitang-kita naman natin, hindi naman tayo mga bulag. Ang ginagawa nila, puro sila kontra sa gobyerno. Tayo naman, hindi po tayo panatiko sa gobyerno, hindi. Kapag may mali gobyerno, sinisita natin yan. At kapag tama naman, di palakpakan natin. Hindi katulad na itong mga grupo nila na wala nang ginawang tama ang gobyerno natin. Bakit? Kasi may sarili-sarili silang interes. Ayun ang importante sa kanila. Iba naman mga kababayan natin na tutulunges, na bubudol. Nako guys, huwag kayong magpapaloko. Huwag po kayong magpapaloko. Kaya ito yung mga barangay chairman na ito dyan sa Maynila na sumusuporta sa PDP laban. Nako, huwag nyo na iboto yung mga yan. Wala po benta yan. Okay, so yun lang po mga kababayan ng ating update. Eto, mamadaliin na. Sumulat na po si Pimentel kay Senate President para maumpisahan ng impeachment. At ngayong araw na to, meron na mga magka-file ng petition din para makialam daw itong Korte Suprema dito sa isasagawang impeachment kay Sara Duterte. At sa Balitang Maynila naman, ang dami pong mga tulongges na chairman. 180 na sumusuporta raw di umano dito sa mga kandidato ng padapa, PDP laban na hawak po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga DDS po ito mga kababayan. Sabi ko sa inyo, ito yung kinakatakot ko Sakupin kayo ng DDS dyan sa lungsod ng Maynila Kaya nako, isip-isip kayo mga kababayan. Okay, so ilan po ang ating update ngayon. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.